Good day po mga ka-Tupa Airguns. Pakita ko po ulit sa inyo itong ating Tupa 350. Ito po yung S. Ang W, 350W, yung kulay brown or wood. Ito 350S, synthetic. Itong 350S. Ngayon, bago natin simulan, explain ko sa inyo kung bakit nagkakabara o tumatalsik yung barrel. Okay? So, ang number one na dahilan po lang yan ay dahil gumamit kayo ng maling bala or may napasamang maling size ng bala sa mga in-order yung bala. So, ang dapat na bala niya lang po ay 4.4 mm ang diameter. 4.4. So, meron po kami ginawa dito na panukat. De-demo ko lang po sa inyo. Unahin natin itong ito. Ito ay kung makita nyo 4.47 or 4.5 po ito. Kaya lang mas maliit ang konti. Pero ito 4.5. So, sa aming checker, pag tignan nyo, pag pinasok mo dyan, kahit itulak mo, hindi papasok. So, kung minsan, yung binibiling bala, 4.5 or 4.4, may nasisiksik. So, yan po, hindi papasok. Okay? So, yan po yung 4.5. Ngayon, kuha tayo ng 4.4. Ito, tatlo. Yan, panay 4.4 po yan. So, makikita nyo, ang 4.4 mas maliit din ng konti. 4.37, 4.38, kuha tayo ng tatlo. 4.38, 4.38. So, pag ito po, pinasok natin dito sa ating pang test. Lusot. 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 Yung 4.5, ito yung 4.5 ulit. Subukan ulit natin. Kahit anong gawin natin tulak yan, hindi papasok. Ngayon, pagka yan, pumasok dito sa barrel nito, tapos pinutok nyo, papasok ng konti, and then babara na yan. Hindi na lalabas yan. Ngayon, pagka paulit-ulit yung pinutok sa lakas ng baril, yung barrel mawawala sa pagkakalak niya at tatalsik na yung barrel palabas. So, yun ang nagkukos ng pagtalsik ng barrel o pagbabara. Okay? So, ingatan nyo po yung steel balls nyo, wag na wag kayong gagamit ng 4.5. Laging 4.4. Okay? So, ngayon po, yung mga bago namin mga steel balls na nilalabas, sinecheck po namin 100% para siguradong walang mamimix na 4.5. Okay? Sorry. Yan po ang dahilan. Ngayon, kung sakali naman, talagang bumara na, hindi nyo matanggal, ayaw nyo naman ipadala sa amin dahil sabi nyo, mahal ang shipping, dahil sagot nyo po ang shipping, once na ipaayos sa amin, shipping lang po ang babayaran nyo, hindi labor. Okay? Shipping lang. So, papakita ko po sa inyo kung paano pagbaklas. Makikita nyo kung gaano kahirap magbaklas, kaya ingatan nyo po paggamit ng maling size ng bala. Okay? So, pagbaklas po, unahin natin, tanggalin natin itong 1, 2, 3, 4, 5 screws. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, pag tinanggal po natin yan, dalawang allen key ang kailangan nyo. Magkaibang size, isang mas maliit. So, yung isa, pamigil. So, katulad yan, ito, malaki. Pag pinaikot mo yan, umiikot din yung kabila. So, kailangan pigilan mo dito. Okay. Yan. Yung Nicole, patungan ng tornilyo mo. Magnetic. Yan. Ganito po siya yung tornilyo niyan. Kaya dalawa sila. Pagkapasok silang gano'n. So, itong isa pumipigil, yung isa nagtatanggal. Okay? So, ganyan po yan. So, lagyan natin dito muna sa yes.
Isa pang ikot. Yes. So katulad ng sabi ko, magtrabaho, magbaklas. At mahirap. Ayan. So, then dito, Philip. Ano ba? Philip. Nicole, Philip mo. So, dito muna tayo. Yung isa, matigas patanggalin niya dahil may spring sa loob na tumutulak sa kanya. So, bago yun, dito muna tayo. Okay. So, natanggal na yan. Matatanggalan natin itong bat. So, ito ngayon yung trigger. So, tanggalin din doon. Bata kayo. First time po mabaklas nito kaya medyo mahigpit yung mga screw. Brand new unit to na babaklasin natin para lang ipakita para pagbaklas. Okay? Okay, so ngayon tulak natin yon. Mas madali. Lahin muna yun. Tanggalin natin yung trigger. So, natanggal na yun. Alam ko, pwede nang pa-slide to. Ayun. So, matatanggal natin yung trigger. And then, tingnan natin yung loob. So, pag tinanggal natin yung ito, talaga kailangan tanggalin. Ito. So ngayon po, ang next natin kailangan gawin, pagkatanggal yung pin dito, ito kailangan mahugot pataas. So palabas yan. Ngayon, meron tumutulak yan na spring sa loob, so hindi mo basta-basta mahuhugot yan. So ngayon dito, kailangan natin ng assistant para mahugot. So ang gagawin po natin, so hawak mo nga to, para i-zoom mo din. Hawak mo itong flashlight. Kailangan pong itulak. Kung nakikita nyo, kita pa din? So ito, kailangan itinutulak yan. Padiin na ganon. Habang tinutulak yan, merong humihila dito ng plies. Hilahin dito plies para lumabas. Okay? So yan po ang gagawin natin ngayon. So, ikaw magano. Tutulak mo yun doon. Hilahin mo yan. Sige, hila. Sige. Sige. Yan, sige, matanggal. Na. Okay. So, pag natanggal na po yan, makikita nyo, ito yung lock kanina. Ito mo. Next po, papatrasin natin. Ilaw ulit. Flashlight.
ito. Ah, Palalabasin sige. natin yan. Hindi Okay? So, palalabasin natin. Hindi kita. O, ito. Ito po ang palalabasin natin yung nasa loob. Palalabasin natin yan. Okay? So, ngayon, push natin. Yun. So, kung nakita nyo, yan, lumabas na yan. Okay? Yun. Ngayon, yung barrel nasa loob pa. Kailangan lumabas yung barrel. Dahil nandoon yung bara. So, yun ang palalabasin natin ngayon. Kailangan natin ngayon ng panulak. Dito natin itutulak yung barrel palabas. Okay? So, ngayon po, kailangan natin tanggalin nga yung barrel sa loob. Ngayon, kung may nakabarang steel ball sa loob, mas madaling tanggalin sana dahil magpasok lang tayo ng 4mm na steel rod. Papasok natin dito. Tutulak mong ganon. Itulak mong ganon, mapapalabas yung barrel. Ngayon, walang barato dahil bagong-bago eh. Walang barato. Pinakita ko lang sa inyo kung paano. So, kahit itulak natin yan, hindi niya may tutulak yung barrel dahil dedire-diretso lang yung tube. Ay, itong stainless steel. Okay? So, ang mangyayari niyan, kailangan may bara. Barahan natin. Baran natin para may tulak. Kaso, ang gagawin lang natin, para hindi natin, kasi makikita nyo dito. Ito, diyan, tinan mo. Dito yung ilawan mo. Tinan mo, makikita ah. Sige. Kita mo? Magalaw ba? So, makita nyo, yung pagtulak natin, ayan, lumulusot lang siya. Dapat, kung may bara yan, hanggang hindi na lalabas dyan. May tutulak siya sa ating barrel. Kaso nga, wala namang barato. So, makikita nyo, dumediretso lang yung steel rod natin. So, sa ganitong pagkakataon, para matulak natin yan, kailangan tanggalin natin itong nasa harap na to. So, pagtanggal din yan, nako, ito na naman ang problema. Iangat mo ito yung lock na to para may tulak to palabas. Yung cutter. Pero sa inyo pong gagawa nito dahil babaklasin nyo lang naman to dahil may bara. So may tutulak nyo na yun. So ito, walang bara. Gagawin ko lang po to para ipakita kung paano. Okay? Pero sa mga may bara, hindi nyo na kailangan gawin itong next naming step. So, ang galing ng cutter. Iangat lang po dito. Dahil nandito yung lock, medyo matigas pa rin. Ayan, flat nga yan. Malaki. Dalawa yun. Meron pa dito sa ilalim. Pero, kakayanin na siguro. Ayaw. Tulong. Ayun, gano'n. So, dahil natanggal natin yan, may tutulak na natin ito nakita niyo yung barrel. So, itutulak natin yan patras. Na, masikip naman. So, again, kukuha tayo ng flat na panulak na mas malaki kaysa doon sa diameter niya, and then pukpuk konti. Sige, palabasin mo. Oh. Hindi pa. Sige. Kaya, silipin ko muna rito kung Ayun, malayo pa. Sige. Oh, tiga. So, titingnan nyo po sa loob. Ngayon, tingnan nyo po sa loob, flashlight. Kung kumakalso yung part sa loob. So, kung kumakalso, kailangan iangat nyo ito ng konti. Dito. Papangat nyo ito. Yan. Kulang pa. Kailangan makita niyo sa loob na wala nang kumakalso. Walang umaharang para may push niyo yung
Kaya sabi ko po sa inyo, ingatan nyo po magbara. Huwag kayong gagamit ng maling size ng bala dahil talagang matrabaho. Okay. Yun. Hanggang lumabas to. Okay? So, ito na yung barrel niya. So, makikita nyo, very tight yung tolerance ng barrel. Talagang pinasikip siya para magandang grouping ng bala. So, saktong-sakto. Okay? So, pinakita ko sa inyo, ito, yung mga 4.4 na bala. Pasok. Di ba? Ngayon, pakita ko sa inyo yung ayun. Ayun na rin lumabas. Isa, dalawa, tatlo. Lumabas. Ito yung 4.5. So, pag pinasok nyo ito doon, dito papasok yan sa loob. So, papalabas siyang gano'n. So, tingnan nyo kung 4.5. Hindi papasok. So, pag pumasok yan dito, pinaresa, dahil malakas ang pressure, babara na yan dito. So, hanggang sa kapuputok nyo para tumalsik yan, ito ang tatalsik, buong barrel. Okay? So, wag nyo pong babarahan ng 4.5. Panulak natin. Dito sa kabila. Yan. So, kaya yung sabi ko kanina, kung walang bara, diretso lang to. Kaya nakita nyo, diretso lang ito. Kasi 4 mm lang diameter nito. Yun. Okay? So, yan yung maling size. So, ganyan lang po ang pagbaklas. Ganyan kahirap at katrabaho ang pagbaklas. So, itong barrel, pag tumalsik, matatanggal na sa pagkakalak dito sa loob. So, mangyayari yan, hindi mo siya may tutulak papasok dahil meron tong lock sa loob. Hindi siya papasok. Ang tawag na dito, permanent ano na yan eh. Permanent yung pagkakaklamp nila. Parang, ang tawag yung sa ano, rivet. Ayun, naka-rivet siya. So, hindi mo na siya mahirap nang ibalik pag natanggal. Most probably, kung hindi kayo marunong, papalitan nyo na itong buong set na ito. So, bilhin na lang kayo ng bagong baril ulit pag nangyari yun. Okay? So, ngayon, sa amin po, may paraan na po kami kung paano. Kaya matrabaho na naman, hindi ko na ituturo dahil matrabaho. Okay? So, pagka nagkabara po, padala nyo na lang sa aming unit nyo. Mas pinakamadaling paraan. Pero sa mga talagang gusto mag-DIY, ganyan po ang pagbaklas. Okay? So, ngayon po, tapos na tayo magbaklas, pagbabalik naman, syempre, ang gagawin natin. So, ito, babalik na natin, dahil wala namang problema to. So, pasok lang po ulit dito. Kalalay yung nakatusok niya. Yan. Ganyan daw. Tinuro sa atin ng expert natin. So, ganyan. Okay, pasok na natin. Tama ba yung position? So, itong may butas na to, dapat nasa taas. Tama ba? Itong may butas na to, dapat naka-point sa taas. So, push natin yan. Huwag ipipilit. Kailangan... Teka. Ito, nakataas. Yan. Nakataas yan. Yun. Hanapin niyo po kung saan siya. Wala naman na. Bakit ang hirap? Wala pa kami. Baka mga December. Tama. Ayun. Dito para tumatama. So, tingnan niyo po kung sa mga tumatama. Lahat ng tinatamaan, iwasan. Kasi hindi na kasi kami sir Bumaba siya. So, taas naman natin dito. Masip pa rin. Ito muna natin. Ano ba yan? Hirap naman ito. Ayun, kumakalusutong. So, katulad ng sabi ko, titignan nyo kung ano mga tumatama. Kung ano mga kumakalso. Ito kumakalso.
pa rin. Yun. Kailan ng konting himas haplos. Pasok natin to para align. Then, ito dapat paganyan. So, nakapaganito ha. Tignan nyo, pagpasok nyo, paganyan. Umayak nakashoot. Lalay. Shoot mo dyan, yung dulo. Ayos? Yun. Sige pa. Ayaw. Yun. Tingnan mo yan. Sige. Ayun. Kulang pa? Yan pa kalayo. 2 inches pa? Ito yan. Walang sumasayad yan. Parating din natin. Oh. Tigil. Ilan dyan ha? Pasok na. Yes na. So ngayon, ipasok na natin yan sa loob. Kakabit natin next is yung itong lock ulit. So pagbalik nitong lock, again, kailangan natin ng assistant. So ito, yan no. Ay, baliktad. Tama ba? Opo. So ganyan, papasok. So pagpasok niyan, kailangan itutulak yung itong spring na nasa loob. Tulak na, pakita mo. Yung spring na to nasa loob, kailangan itutulak natin siya papasok para makapasok to. Okay? So again, dalawa na namang tawag kailangan dito. So ganito po, may technique. Gamitin ng tsinelas nyo. Kasi pagka hindi, tudulas, delikado. So gumamit kayo ng tsinelas, upuan nyo yan, para pagka nandiyan yan, hindi tudulas. Okay? So isa dyan ka, mag-shoot niyan, ako magdidiin. Dito ka sa likod, yan, flashlight mo rin, para makita niya. Yan. Tingnan mo yung tutulak ko ng ano. Kita ba yung spring? Saan yung spring? Ito, yung spring. Tutulak ko yan pa, naku, dudulas to. Meron yung isla. Kaya mo ba sinira tong screwdriver natin? Anak man, pinapa. Kaya pala, yun, lagyan. Ito, tingnan nyo. Sinira yung screwdriver ko, flat screwdriver. Para lang hindi dumulas. Kaya po sabi ko, ba't nabungi? Okay, so, saan na yun? Hindi ko makita. Ilaw. So, itong screwdriver, itong spring, tutulak natin pababa abang may nagpapasok doon sa loob nun. Okay? So, ako, delikado pag dumulas yung kamay. Sige. Sige, pasok. Sabihin mo kung pasok na, pasok na. Pasok na? Di pa. Kulang Sige. pa. Okay. Pasok na. So, pag pumasok ng ganyan, Sige. pukpuk na. Pukpuk na po dito. Tama? Pero hindi Walang. masyado. Teka. Sabay tulak. Oh, sige, ipukpuk mo dyan habang tinutulak ko. Sige. Kulang pa. Kulang muna. Kasi baka Oh, sige. Sige, pukpuk. Ulit. Yun. Kita nyo, pumasok na. So, ganyan siya kahirap. So, next.
Saan yung ano natin? Babalik. Push na naman yun. Pupush ulit yun para pumasok tong lock. So, para pumasok yung lock, hindi siya basta papasok dahil nakatukod yung tinulak natin kanina. Kulang siya dahil nakaangat siyang gano'n. So, kailangan push back, push down, again. Ipupush down natin yung lock kanina pinasok natin. So, makikita nyo. Maliit na. Pwede na, pwede na. Ayun. So, pagka natulak nyo, makikita nyo, dapat madali siyang ipasok. Saan yun? Kanina madali ko na ipasok. Ayun. Okay? Kaya lang, kailangan lumabas siya dito sa kabila. Hindi pa lumalabas. Kaya, hindi pa tama. Ibig sabihin, silipin na ulit natin. Pukpok na. Pukpok na lang ulit. Yan. So then, kabit natin yung asawa niya. Saan yung asawa niyang screw? Match niya. Yan. So, yung mga mahilig gumamit ng maling bala, ito ang dadanasin nyo kung sakali. Okay na. So, ngayon, babalik na natin tong trigger. So, itong trigger, pagpasok nyo, make sure ilaw para makita. Tignan natin. Itong part na to, nakikita niyo yung part na yan, ito, dapat yan papasok dito sa part na to. Yan, yung may slot na yon para may pasok nyo. Okay? So yan, dapat nakashoot dito. Okay? So pagpasok, pasok nyo dito sa taas. And then, mangangapa tayo. Tama ba ako? Tama naman. Okay. So hanggang ilaw dito ka. Ay. Kulang pa. Saan ba ito? Yun. So, ganyan. Pasok na lang? Di pa. Ilaw. Yan. Pagka pumasok na yun doon, dapat yung butas doon, Hindi pa nakalabas yung ay, hindi pa natin nilabas. niya. Yan. Yun. Pagka napasok na yan, saan natin pasok to. Kanina saan yung ano? Dito yung maiksi, no? So, dito tayo papasok sa kabila. Yan. Then, okay, so madali-dali na. Ano, ipasok na natin yung mga dalawang tornilyo na yan. Yan, madali-dali na. So, next yung is pag ganun. Lifted. Sulitan ba? Yan. Ganyan. Okay. So, again, ito yung maiksi. Ay, hindi. Dito yung sabi yung maiksi. Dito yun. So, tama.
Okay. Test. Then, hindi pa. Testing muna natin bago natin ikabit yung mga iba pang parts. So, ipita muna natin to. So, testing natin kung puputok. Ayun. Okay. Firing. So, okay siya. Okay. So, ngayon, kabit natin sa dulo. Sa pagkabit ng dulo, make sure meron kayong guide. Pasok nyo yan para sigurado nakagitna yung barrel. So, as much possible, ito nasa 4 mm. Para pasok nyo dyan sa dulo ng barrel para guide siya bago nyo kabit to. So, pagkabit nyan, push lang yan hanggang mag-lock. Yun. Saka nyo tanggalin. Okay? Para sigurado naka-align. Tapos, siyempre, balik na to. Okay? So, ganun lang siya. Balikan natin lahat. Dito ba siya sa kabila? So, pasok na natin silang dalawa. So, ganito po ang matrabahong pagbabaklas at pag-assemble ulit ng inyong 350. Again, inulit ko, available po to sa purking bala. Available sa wood, brown which is made of wood na batt or itong black na synthetic plastic. So, pares lang po sila ng price, pares lang din ng timbang, halos konti-konti lang price difference, weight difference. So, yun lang siya. Testing ulit natin. Okay? Tapos, sa pagkasapulit, tandaan nyo, hindi po, porke ginanyan nyo, okay na. Kailangan po, maglalak siya. So, todo yung ganon, bago ito. Okay? So, ito po ang ating 350W. Sa susunod pong video naman natin, ay ang pag-test fire natin kung gaano kalayo, gaano ka-accurate. Okay? Pagbaklas lang po muna ng ginawa natin dito at matagal. Okay? So, para maiwasan yan, huwag gumamit ng maling bala. Maraming pong salamat.